Maraming bagay ang hindi ko maintindihan noong una. Pero ngayon, unti-unti ko nang natatanggap at naiintindihan ng mga ito. Pinili ko na kung alin ang mas matimbang at kung alin ang tama. May mga bagay na hindi na mababawi kahit ano pa ang gawin natin. Kailangan nating matuto mula sa ating mga pagkakamali at mga pangyayari sa buhay. Kailangan nating malaman na hindi lahat ng bagay ay maaring malutas sa pamamagitan ng awa, konsensya at nakaraan. Kailangan nating matutong magpatawad, ngunit hindi ibig sabihin nun ay babalik tayo sa dati. Maaring humubog sa atin ang nakaraan, ngunit hindi nito tayo binibigyan kahulugan. May kalayaan tayong pumili ng ating landas pasulong. Matuto kang bumitaw. Kumusta na siya? Tanong niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Don't know. I'm hoping na sana nasa maayos siyang kalagayan ngayon. Hindi ko alam ang sasabihin ko. I gladly understand him. He was shocked when I told him everything. Lahat ay sinabi ko. Pagkatapos niyang kumain ay napagtanto kong sabihin sa kanya lahat. Pero may isa pa akong hindi nasasabi. He truly loves you. Saad nito pero nakatingin sa damit niyang suot ko. Hinawakan ko siya sa kamay. I don't want him to think about anything else. I don't want him to think something negative again. Pinatong niya ang kamay sa kamay ko. Naawa ko sa kanya. Mababa at mahina ang boses niya. Alam ko, galit ako sa kanya pero hindi ko maiwasang maawa sa kanya sa sitwasyong ito. Hindi mo kailangan mag-sorry, Chase. Tumanggo siya. Galit ako sa kanya dahil sa pananakit niya sa iyo, Danica. Pero mukhang sobra rin ang pinagdaanan niya, higit pa sa akin. Dumapo ang tingin ko sa mga kamay namin. Alam ko, labis siyang nagdusa. Wala siyang malalapitan noong mga panahong nahihirapan siya. Nag-iisa lang siya. Hindi niya kasalanan ang nangyari sa kanya. Pinaglaruan lang siya ng tadhana. Saad nito ngulit bakas ang awa at lungkot. Alam ko. Matapos marinig ang sinabi ni Chase ay mas lalo lang akong nakaramdam ng awa at lungkot. Hindi katulad ko na may karamay, siya ay nag-iisa, hinaharap lahat ng hamon. Ang buhay niya ay parang isang laro ng pagkakataon at tinalo siya ng tadhana at ngayon siya ang umaani ng mga bunga nito. Sadyang mapaglaro ang tadhana, Chase. Hindi natin malalaman kung ano ba ang mangyayari sa atin. Mahinang saad ko. Sinubukan kong kontrolin ang aking kapalaran. Alam nating lahat iyon, pero isa iyon sa pinakamalaking pagkakamali ko. Hindi lahat ng bagay ay nasa loob ng ating kapangyarihan. Hindi natin makontrol ang ating kapalaran dahil may mga kapalaran na nakatakda. Gaano man nating piliting baguhin ang sumpa. Alam ko na may hangganan ng kapalaran, anuman ang ating kagustuhan. Pero kahit anong mangyari, hinding-hindi kitang ibabalik sa kanya. Masuyong saad nito at pinataka ng halik ang likod ng palad ko. During those times that I didn't contact you, ang nais ko ay bumalik ka na sa kanya, na nagkakamabutihan na kayo. Mapait na saad nito, sinalubong ang mga tingin ko. Someone sent me pictures of you and him. Mukhang nagde-date tayo. Sa huli ay naging mapagtampo ang boses nito. Umiling ako. That was the time na sinorpresa niya ako. He wanted to win me back, but I didn't let him. Kung sino man ang nag-send ng picture na yun sa kanya ay sana hinarap niya lang ako. Hindi nadadaanan niya pa sa ganito. Yun din ang araw na nalaman ko lahat. Tungkol kay Kuya. Kaya hindi kita kinausak, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. I'm sorry, baby. Chase, pagtawag ko sa kanya. Nagulat lang ako nang makita kita sa labas ng gate. And I was so bad for doing that to you. Dugtong nito. Hindi ako nagsalita at hinayaan lang siyang ilabas ang nasa damdamin niya. Pero hindi maitatanggi ang pait tuwing naaalala ko ang araw na yon. Puno pa rin ng emosyon ng mga mata niya at masasabi ko ang bawat isa.
Pero ang pinakasensitibo sa mga mata niya ay ang emosyon ng pagkakasala at lungkot. Maraming tanong, maraming boses, maraming desisyon ang ginawa ng puso't isipan ko noong mga panahong iyon. Pero sa huli, ikaw pa rin ang naaakit sa akin. Ikaw pa rin ang nahuhulog sa akin. Pareho tayo ng pananaw noong panahong iyon, Chase. I told myself to accept it because I let you go. Pinaalis kita. Kahit gustong-gusto kitang yakapin, patahanin at angkinin, nag-ibabaw sa isip ko na baka mas mahal mo na siya at nandito ka lang dahil naguguluhan ka at mas lalong nagdagdagan nang makita kang kinuha siya. Napaisinghab ako. Ang buong akala ko nakita niya lang si Clark doon. Ang akala ko inakala niyang sumama ako kusa. But I was wrong. He saw it. Nahimatay ako mon. At iba ang dating sa kanya nun. Alam mo, Danica, hindi ko inaasahan to. Maliit siyang ngumiti. I just looked at him, telling him that I'm willing to listen until he let it all out on me. Akala ko, pampalit lang ako sa kanya nung panahong hindi pa kayo pwede para sa isa't isa. Nakangiting saad pa din ito. Muling pumatak ng halik sa mga kamay ko. I thought I was just a supporting role in your life, in your story. A temporary fill-in for the one you truly loved. Hindi ka kailanman magiging supporting role ko lang, Chase. Higit ka pa doon. Akala ko ako na ang pangalawang pagpipilian. Yung taong pipiliin mo kapag wala nang una. Sa tingin ko, siguro isa lang akong napakagandang placeholder. Isang tulay sa pagitan ng nawala mo at ng mahahanap mo ulit. He doubted my love for him because of those situations. I can't blame him. I also doubted his love. Panahong akala ko hindi totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Akala ko, isa lang akong subplot, isang maliit na karakter sa eskema ng buhay mo, Danica. Pero sa kabila ng pag-akala ko, ay pinili kong intindihin ang puso ko at walang ibang gustong puntahan kundi siya. Parang nabubuhay ako sa dilim ng puso mo, kung saan ang atensyon ay nakalaan para sa ibang tao. Sa pagkakataong ito, pinili kong magsalita. Gusto kong malaman niya na ang mga iniisip niya ay baliwala lang. You're not any of those thoughts you said, Chase. You're more than that. If my life was a story, I want you to know that you're not my second male lead. Kusang tumaas ang kamay ko upang haplusin ang namumulang pisingi niya. Really, Chase? Ngayon mo pa nakuhang kiligin? Babaguhin mo ulit ang script ng puso ko bilang pangunahing papel na hindi ko alam na kailangan ko. Malambing kong sabi. Sinira mo ang mga inaasahan ng puso ko at naging pangunahing tauhan na hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan yun hanggang sa makilala ko siya. Chase, sa kwento ng buhay ko, hindi ka supporting character dahil ikaw ang author ng Happily Ever After ko. I answered all his thoughts. Gusto kong salungatin lahat ng naiisip niya at sinabi niya kanina. I'll prove that to him that this story of my life is different. Tandaan mo yan, ha? Sa mga kabanata ng puso ko, nabasag ang boses ko nung naisip kung gaano ako nahulog. Ikaw ang nagbukas ng pahina tungo sa isang bagong simula. Sabi ko, Baby, huwag na huwag mong pagdudahan ang pagmamahal ko sa iyo, Chase. Ito ay walang hanggan. I never doubted it, baby. Ako lang ang problema. Saad nito at pumikit ng mariin. Mahal na mahal kita. Si Chase? Hindi niya ako sinagot. Nanatiling nakatingin sa akin ang malamlam niyang mga mata. Sa kabila ng pagmamahal na nararamdaman ko ngayon galing sa kanya, ay hindi pa din sapat. Gusto kong maging malinaw ang lahat. Dahil ngayon natatakot pa din ako, lalo na kapag hindi ko narinig mula sa kanya ang mga salitang yon. I'm sorry. Dahil sa akin, hindi mo na siya nakita pa. Humigpit ang hawak niya sa akin. Sana, kagaya ni Tita Alma ay tanggap niya din ako. Hindi mo kasalanan yon, mahal ko. Narinig ata ng Diyos ang hiling ko, ang marinig ang mga salitang yon sa kanya. Nagkamali akong sinisi kita. Mahal ko si Kuya, pero mahal na mahal kita. Biglang tumulo ang luha ko. Ang mga salita niya ay parang 1,000,000 katiyakan na kailangan kong makaramdam ng katinuan. Whatever his reason is, ngayon ay siya naman ang humaplos sa pisingi ko. I'll gladly accept it. Now I have both, baby. You and him. Malaki ang ngiti ko habang hinahaplos ang buhok niya. Nakahiga kami ngayon sa kama niya at handa ng matulog. Naging maayos ang pag-uusapan namin. Akala ko masasaktan pa kami.
Oo, nasaktan kami sa mga bagay na naintindihan namin, sa mga nalaman namin. Pareo kaming naguluhan at muntik ng sumuko. Pero lalaki si Chase at pinili kong maging babae para sa kanya. Pero lahat ng problema ay kayang pag-usapan. If your partner is willing to understand and listen, then go for it. Talk and don't lose the chance. Nakasubsob siya ngayon sa dibdib ko. Pinapakinggan ng tibok ng puso ko at malalim na ngayon ang paghinga niya. Pero gising pa rin ako. Iniisip ang ibang mga bagay. I didn't have the chance to tell him earlier about my pregnancy dahil nag-aya na siyang matulog. Inayos pa din namin ang kwarto niya. Nalaman ko din na nalaman niya lahat kay Allison, ang half-sister ni Joya at ang makeup artist ko noon. Ito daw ang naghatid kay Zaya dito. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit pa niya sinabi kay Chase ang kinwento niya sa akin noon na baka hindi taming tunay na nagmamahalan dahil konektado ang puso naming dalawa. At kagaya ko, mabilis na pinasok ng isip ni Chase yun. Hindi ko lang alam kung ano ba ang balak ni Allison. Pinikit ko ang mga mata ko at pinilit ang sarili na matulog. Bukas na bukas ay sasabihin ko na sa kanya. I can't wait to see his reaction. Ipinanalangin ko din na sana maayos siya ngayon, si Clark. Bibisitahin ko siya at sana sa oras na yon ay tanggap na hindi na ako babalik. Sana kasabay nun ay ang paggaling niya. At sana paggising ko maging maayos na ang lahat. Maaga akong nagising dahil nakaramdam na naman ako ng pagduduwal. Maingat ang bawat galaw ko paalis sa kama para hindi siya magising. 6:00 pa lang ng umaga pero maliwanag na din sa labas. Iwas na iwas ko ang gumawa ng ingay sa pagduduwal dahil ayokong magising siya. I don't want him to know that I was pregnant in this state. Gusto ko ako mismo ang magsabi, sa akin niya marinig. Nang lumabas sa banyo ay tulog pa din siya kaya napagpasyahan kong maligo na lang. I borrow his clothes for now. Tulog pa din siya pagkaligo ko at mag-aalas 7 na. Bumaba ako at naabutan si Tita Alma na naghahanda ng almusal kasama si Zaya. Pareho silang bumati sa akin at ganun din ako. Tita Alma offered me coffee but I politely refused. Naggatas me lang ako. Nauna silang mag-almusal pero umupo lang ako sa sala dahil balak kong sumabay kay Chase. Pinuntahan pa niya ako sa sala at kinausap ako and I was really happy nang maikwento ko din sa kanya ang nangyari sa amin ni Chase kahapon. Sana, katulad niya matanggap din ng ibang pamilya ni Chase. Sana maging maayos ang araw na ito. Nang mag-alas 8 na at hindi pa din bumababa si Chase, ay napagpasyahan ko nang puntahan at gisingin siya. Nakakaramdam na din ako ng gutom lalo na sa naaamoy kong fried rice ni Tita Alma. Pinigil ko lang talaga ang sarili ko dahil gusto kong makasabay si Chase. Bumalik ako sa kwarto para gisingin siya. Hinahaplos ko pa ang tiyan ko dahil nagugutom na talaga ako. Maliit pa man at halos hindi pa halata, pero pakiramdam ko malaki na siya sa loob ng tiyan ko. Hindi pa ako makapaniwala na nakabuo agad kami. Talagang tinutuo nga ni Chase ang sinabi niya. Hindi ko din naisip na baka buntis ako nung hindi ako dinatnan. Ang buong akala ko ay delayed lang ako, pero buntis na pala. Pumasok ako ng dire-diretso sa kwarto nang bigla kong napatigil sa kinitatayuan. Hawak ni Chase ang cellphone ko habang nakatayo sa gilid ng kama, tabi ng bedside table dahil doon ko yun ilapag kagabi. Chase, pagkuha ko ng atensyon niya. Maliit akong humakbang palapit sa kanya, pero agad na naman akong napatigil nang humarap sa akin ang hindi niya ipintang mukha. Bigla akong nakaramdam ng bara sa lalamunan ko. Anong nangyari? Bago pa man ako makatanong ay nagsalita na siya. Sino ba to, mahal ko? Ginagamit pa rin niya ang endearment kaya siguro hindi siya galit sa akin. Tinignan ko ang cellphone ko na hinaharap niya sa akin. Hawak pa din niya at napansin kong mahigpit ang pagkakahawak niya dito. Ako. I shook my head multiple times, hindi alam ang sasabihin habang nakatingin sa mensaheng nandoon. Huwag mong sabihin, hindi ito ang unang beses na may nagme-message sa'yo ng ganito, Danica. Ngayon, galit na galit siya. Inangat ko ang tingin sa kanya. Like him, naguguluhan din ako. Hindi yan ang unang beses pero ngayon na lang ulit. Saad ko sa utal na boses. Una akong nakatanggap ng ganyan noong hindi na tayo nakakapag-usap. But I blocked the number right away.
Ngayon ay naguguluhan na ang boses ko. Ganon din ba ang una niyang mensahe? Seryosong tanong nito. Tumanggo ako. Bumalik ang nakunot noo kong tingin sa cellphone ko na ngayon ay ibinaba niya sa kama. Heck, umupo siya sa kama at tinangala ako sa harapan niya. I blocked that number pero ibang numero ang nagpadala ngayon ng mensahe. Ibang numero. Magkaibang numero pero parehas ang laman ng mensahe. And I knew it, iisa lang sila. Give me justice. Hustisya ang hinihingi niya at hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niya. Mali si baka... Hindi na ito wrong send, Danica. Sinadya talaga ito nang magpadala nito. Malamig na sinabi nito. Lumapit ako at tumayo sa gitna ng nakabuka niyang hita. Hinaplos ko ang magulo niyang buhok. I don't want to overthink, Chase. Saad ko, nilalabas ang nasa isip ko. Ginulo na naman ako. Akala ko magiging maayos ang araw na ito, pero hindi hanggang sa nangyari ito. Naririnig ko ang ilang beses niyang pagpapakawala ng buntong hininga at gaya niya ay yun din ang ginagawa ko. Yun din ang numero na nagpadala sa akin ng mga litrato. Napatigil ako sa paghaplos ng buhok niya. Ngayon alam ko na at sigurado ako na iisang tao lang pala iyon, yung nagpadala sa iyo ng mensahe at yung nagpadala sa akin ng larawan. Bumaba ang tingin ko sa kanya. Nakatingala siya sa akin kaya nagsalmubong ang tingin namin. Anong binabalak ng taong yan, Chase? Hinalukay ng isip ko kung sino ang taong pwedeng gumawa nun. Ibig sabihin ay nandoon siya habang nagtatrabaho ako dahil nakuha niya pa kaming kunan ng litrato ni Clark at ipadala yon kay Chase. Sino ba naman ang taong yun? Wala ka bang napapansin kakaiba or sumusunod sa'yo? Tanong nito. Wala naman. Agarang sagot ko. Kumungbi ko nga napapansin si Clark na nakasunod pala sa akin noon ay, paano pa kaya yung iba? Siguradong mas umiingat siya. May naiisip ka bang tao? Umiling ako. Ngayong gumulo ang utak ko ay hindi ko alam kung sino bang dapat paghinalaan. Wala akong ginawa. Pangungumbinsi ko sa kanya. Alam ko, baby, pero may isang taong nasa isip ko. Gulat akong napatingin sa kanya. Sino? Bumuntong hininga siya at sumusob sa tiyan ko. Pinulupot ang mga kamay sa bewang ko. Kusang bumalik sa paghaplos ng buhok niya ang kamay ko. Siguro kung wala akong ibang iniisip ay matutuwa ako pero ngayon hindi. I'll take care of that, baby. Muling umangat ang tingin nito sa akin. But for now, you need to answer your manager's email. I'm sorry, nakita ko sa notification mo. He said before giving me the phone. Umupo ako sa tabi niya at kinuha yun sa kamay niya. He looked at me intently. Ngayon lang nagkasignal at alam kong galit na sa akin ang manager ko at hindi nga ako nagkamali ng mabasa ang sunod-sunod na reklamo niya. Kesyo'y nasa na daw ako. Hindi ko maiwasang malungkot habang nagtatype ng mensahe. I loved my job so much but now I needed to fix what's need to be fixed. Sinabi ko sa kanya na nagka-emergency ako at kailangan ko muna ng pahinga. Yun din naman ang gagawin ko lalo na sa sitwasyon ko ngayon. Kung bibigyan pa ako ng panahon para mag-isip ay baka piliin kong umalis na lang sa trabaho. Matapos kong maipadala ang pagbapaumanhin ko ay muli kong hinarap si Chase na hindi inaalis ang tingin sa akin. I'll block this. Pagtukoy ko sa numero na yon. Bumuntong hininga siya. Hindi. Tatawagan ko ang isang tao para imbestigahan ang numerong ito. Ibigay mo muna sa akin ang telepono mo. Sabi nito. Tumanggo ako at sumang-ayon. Pagdating sa ganitong bagay, alam kong siya ang maaasahan ko. Hinawakan nito ang likod ng ulo ko bago ako pinatakan ng halik. You didn't give me my morning kiss, Malambing na saad nito. Dami mo kayang kiss kagabi. Nakangiting saad ko. That's enough. I need more of you, baby. Namamaos na saad nito. Umangat ang kamay ko para haplusin ang panga niya. Babasan ko na nga ito ulit. Now, I'm happy. Parang kanina lang nang kabahan ako. Sa isiping nararanasan ko ang mood swing kapag buntis ay hindi ko maiwasang matuwa. At tungkol dyan, sa tingin ko ito ng tamang oras para sabihin sa kanya. Chase, hindi maipaliwanag ang boses ko dahil sa halo-halong mararamdaman. At napansin niya ito. Anong boses yan, baby? Sinusubukan mo akong nakitin. Mapaglarong saad niya. Ngumuso ako at hinanpas ang dibdib niya. I need to tell you something. Napakagat labi ako at nangibabaw ang excitement at kaba. Tell me, baby, but please stop biting your lips. I'm craving for it, you know?
Hindi kayang lamangan ng alak ang sarap mo. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya kaya ang ending ay hinampas ko ulit siya sa dibdib. Masaya akong gumaganon siya pero nagugulat pa din ako. Umayos ka niya! Singal ko. Tumawa lang siya at hinila ako para halikan sa noo. What is it, baby? Malambing na saad nito. Muling bumalik ang kaba sa dibdib ko pero inipon ko ang lakas ng loob ko bago nagsalita. Gusto kong makita ang reaksyon niya. Nauna na akong, Mommy! Naputuran ako sa pagsasalita nang marinig namin ang iyak ni Zaya sa baba. Agad na napatayo si Chase sa kama nang muli naming marinig ang iyak nito at ang kung anumang komosyon sa baba. Wait here, maybe. Babalik ako. Saad nito. Pero mabilis ko siyang hinawakan sa kamay. Sasama na ako. Nakangiting saad ko. Tinatago ang panlulumo. Pwede ko pa namang sabihin mamaya. Hawak niya ang kamay ko habang palabas kami ng kwarto. Naririnig namin ang iyak ni Zaya kaya dumiretso kami pababa ng hagdan dahil nagmumula ito sa sala. Nakasunod lang ako kay Chase at nakayuko dahil tinitingnan ko ang hagdang nilalakaran ko nang bigla siyang mapatigil saktong nakababa kami sa hagdan. Napakunot noo ako dahil hindi siya naglakad ulit at humigpit ang hawak niya sa kamay ko kaya hindi inaalis ang tingin sa kanya ay lumipat ako sa gilid niya. Chase, pagtawag ko pero wala sa akin ang atensyon niya at nasa unahan. Sa wakas, nakarinig ako ng palakpak. Kusang pumihit ang katawan ko paharap. Tapos, nakita ko siya. Yung sumira ng lahat. Matigas nitong saad. Kagalakan! Wow! Gulat na gulat ka ata! Nakatayo siya sa harapan ko ngayon. Maayos pero napansin kong parang may nagbago sa kanya at hindi ko lang yun maipaliwanag. Ilayo mo nga sa akin ang batang yan! Don't you dare hurt her! Galit na sigaw ni Chase sa gilid ko nang winaksi ni Joy si Zaya na gustong lumapit sa kanya. Tita Alma, pwede po bang pakuha muna si Zaya? Nabaling ang tingin ko sa nagsalita. Hindi ko siya napansin dahil kay Joy ang buong atensyon ko. Hindi ko inaasahan na dito ko siya muning makikita. Sumunod ang tingin ko kay Tita Alma nang pinilit nitong buhati ng umiiyak na bata. Ate! Kusang bumalik ang tingin ko sa unahan. Nakatayo si Allison sa likod ni Joy. Iba ang nakikita ko kay Allison habang tinitingnan ko siya. Alam ko at nakikita kong hindi niya gusto ang nangyayari ngayon. Shut the hell up! Binaling siya ni Joy bago muling humarap sa akin. Umalis na kayo bago ko pa kayo kaladkarin palabas. Malamig na saad ni Chase. Pero humalakhak lang si Joy. Shut up! Yang babaeng muna sa gilid mo ang uunahin ko. Alam kong ramdam ni Chase nang humigpit ang kapit ng kamay ko sa kanya. Hindi ko kailangang makaramdam ng pagkabalisa. Nandito naman siya. Sabi ko na at dito lang kita mahahanap, Danica. Andito ko na pala sa cheap mong bago. Mapang-utya na saad nito. Wala kang karapatang sabihin yan sa kanya. Malamig kong sabi. Sa aming dalawa, ako ang dapat may galit ngayon. Ako ang dapat ang susugod at hindi siya. Ate, umuwi na tayo. Masamang tingin ang binigay niya kay Allison. Tumahimik ka. Hindi mo ba alam na ang babaeng yan ang sumira sa pangarap ko? Mapait siyang tumingin sa akin. Ang babaeng yan ang umagaw ng lalaking mahal ko. Nagpantiganteng ako sa narinig. Wala akong inagaw sa'yo, Joy. Dahil alam mong una palang wala nang sa'yo. You just manipulate things, Joy. Pagtatama ako sa kanya. Sumama ang tingin niya sa akin at alam kong kung wala si Chase sa tabi ko ay kanina niya pa ako sinugod. Pero hindi. Kailangan kong maging mas maingat ngayon. Sinamantala mo ang kondisyon niya para sa kagustuhan mo at mayon sasabihin mo sa akin na inagaw ko siya sa'yo pati ang trabaho mo. Dugtong ko. Alam niyang pangarap ko din yun at hindi ako makakarating dito kundi dahil sa paghihirap ko. Hindi ko siya basta pinalitan lang. Shut up! Dahil sa'yo ayaw niya na sa'kin. Dahil sa'yo nawala ang karir ko. Dahil sa'yo nawala lahat. Dahil yun sa'yo. At dahil sa'yo nagkasakit siya at nakaratay ngayon sa ospital. Buong sigaw nito. Hindi ako nakapagsalita dahil sa huling sinabi niya.
Kapag may mangyaring masama sa kanya, pagbabayaran kita, Danica. Umalis na kayo, Allison. Tumago sa puso ko ang sinabi niya at muli, sinisi ko na naman ang sarili ko. Bakit? Nakalimutan mo na ba na ang babaeng niya ng dahilan kung bakit hindi mo na makikita pa ang kuya mo? Ate! Kumuyom ang kamao ko sa narinig at para bang sinipa lahat ng lakas ko nang maramdaman kong binitawan ni Chase ang kamay ko. Bakit ko nagawa yun? Bakit ko ginawa lahat ng yun, Danica? Kasi nagsiselos ako. Nagsiselos ako sa'yo. Mayaman ka, may pera ka, samantalang wala ako. Puno ng hinanak niyang sabi. Una kong nakita at nakilala si Clark noong mga bata pa tayo. Gusto ko siyang maging kaibigan pero pinili niyang lapitan ka muna. At kung hindi kita naging kaibigan, hindi ko siya malalapitan. Sumbat niya sa harapan ko. I wished him hearing it all wrong. Inggit? Sa loob ng mga panahong pinagsamahan namin ay hindi ko naisip yun. At kahit pa ngayong malalaki na kami, you have it all, Danica. Beauty, money, and him. And yes, I considered you as a friend for a short time, but it wasn't enough. Pinahid niya ang luhang kumawala sa mga mata niya. But I didn't do the same. Hinayaan kong tumulo ang luha sa mga mata ko. So when the opportunity arose, I didn't let it slip. I took your place in his life. I wanted to achieve your dreams too. Sinundan niya yun ng pagtawa. Gusto kong may maputunayan, naiintindihan mo ba? I sacrificed my blood and sweat for that field, but you got it so easily. Pumunta ako sa Espanya, alam mo anong sabi? Hindi na daw ako makakapasok at makakabalik dahil meron ng ikaw. Piyopok ang boses niya kasabay ng pagbasag nito. At hindi lang yun, dahil kinuha mo rin siya sa akin. Hindi ka pa ba kontento sa kung anong meron ka? Talagang bumalik ka pa? Joy, alam mong mali ang ginawa mo. Tinuring kitang kaibigan. Alam mo na ako ang gusto niya una pa lang. Sinubukan ko lang na ibalik ang sa akin, Joy. Nangihina akong saad. Umalis ako ulit, di ba? Dahil tanggap ko na. Pero ngayon, hindi kasalanan ng lahat ng nangyayari sa'yo. Mapait ko siyang tinitigan. Hindi! Ikaw ang dahilan! Sigaw nito at akmang susugod sa akin pero kaagad na hinawakan ni Allison. Agad ding pumidsita sa amin si Chase. Akala ko yun lang, pero pati anak ko pinagkaitan mo ng ama. Hindi ko kinaya ang sumunod niyang sinabi. Humikib ako at sunod-sunod na umiling. Hindi ko alam. Halos bulong na saad ko. Chase immediately approached me at kahit yun hindi nakatulong sa rumaragasang emosyon ko. Don't listen to her, baby! Saad nito. Pero hindi ako nakinig at mabigat na sinalubong ang mga tingin ni Joy. Umalis na kayo, Allison. Shut up, Chase. Huwag mong kalimutan ang babaeng yan ang dahilan kung... Natigil siya sa pagsasalita nang bigla siyang sinampal ni Allison. Maging si Chase ay napatigil. Tama na ate. Kung meron mang dapat sisihin dito ay ikaw yun. Umiiyak niyang sigaw sa harap naming lahat. What the hell are you saying, Allison? Balik na sigaw ni Joy habang nangangalaiting nakatingin sa kapatid niya. Ikaw ang tumahimik ate. Sagot nito sa kanya. Bakit Allison? Akala mo ba hindi ko alam ngayon na ikaw ang nagsabi kay Clark na hindi niya anak si Zaya? Galit na sigaw ni Joy. Bakit ate hindi ba totoo? Shut up! Mariing sagot ni Joy. Ang babae pa din niya nang sumira sa lahat. Dahil sa kanya, nawala ng tunay na ama ang anak ko, Allison! Dugtong nito. Lumipat ang tingin nitong Allison sa akin. Hindi siya ang dapat nasisihin dahil hindi niya ginusto yon. Ikaw ate, ikaw ang dahilan niya para wakasan ang buhay niya sa mabuting paraan. Ramdam ko ang sakit at pangungulila sa boses niya. Masakit. Masakit na marinig kay Allison yon. Lalo na't alam kong mahal niya ang kuya ni Chase na walang ibang minahal kundi si Joy, ang ate niya. Sumulyap ako kay Chase at kita ko ang sakit sa mukha niya sa bawat salitang naririnig niya mula kay Allison. What? Naguguluhang sambit ni Joy. Kayo ni Clark noon, pero may nangyayari sa inyo ni Chris.
Mahal ka niya, ate. Mahal ka ng taong mahal ko. At alam mo yun. Hinarap niya ang katabi ko. Inampon ng tita ko si Chris nang makita siya nito sa kalsada. Walang malay, may sugat sa ulo at nang magising walang ibang alam kundi ang tanging pangalan at apelyido niya. Sabay kaming lumaki hanggang sa sabay kaming lumipat dito sa Manila at nakilala niya ang half-sister ko. Pagtukoy nito kay Joy. Mahal ko na siya ng panahon na yon pero iba ang minahal niya. Ang ate ko. Puno ng hinanakit na lumipat ang tingin nito kay Joy. Mahal ka niya, ate. Saksi ako doon. Kampante ako na siguro may pag-asa pa dahil may mahal ka namang iba. Pero pinatulan mo siya. Kita ko ang pagdaan ng sakit sa mukha ni Joy. Pinaasa mo siya, ate. At lalo mo siyang pinaasa nang sa kanya ka lumapit at sinabing kinasal na sa iba si Clark. Ang buong akala niya, makukuha ka na niya. Hindi ko siya binigyan ng pag-asa, Allison. We're just fuck buddies. Nagulat ako sa sigaw nito, maging si Cheese. Yun na nga, ate. Fuck buddy lang pero nagpabuntis ka. Alam mo ba, isang araw tuwang-tuwa siya habang kinikwento sa akin na buntis ka. Pero what the heck? Kinabukasan lumapit siya sa akin at umiiyak dahil sinabi mong si Clark ang papaakuin mo ng bata. Sunod-sunod na hagulgol ang narinig namin mula kay Allison. Are you out of your mind? Hinawakan ko si Chase sa braso nang akmang lalapit ito. Bakit mo pa sinabi sa kuya ko na buntis ka sa anak niya kung yun lang din pala ang sasabihin mo? Puno ng sakit at pait ang boses ni Chase. Hindi siya nagsalita. She stayed silent while her bloodshot eyes is restless, hindi mapakali kung saan titingin. Muling humarap si Allison sa amin. Nagtapi ang tingin naming dalawa. Nang malaman niya yon, ay may binigay siyang sulat sa akin at sinabing babasahin ko lang sa birthday ko. 1 buwan pa ang itatagal. Umangat ang tingin niya at humikip siya. Muling bumaba at sumalubong sa akin ng sakit na bumalatay sa mga mata niya. Danica? Pagtawag nito sa akin. Linubok ang damdamin ko ng matinding lungkot at kaba sa susunod ni nasasabihin. Tungkol sa iyo ang laman ng sulat. Natigilan ako sa sinabi nito. Anong pinagsasabi mo? Kilala siya ni Chris. Alam niya ang pinagdaanan ni Danica sa kamay ni ate at ni Clark. Sinabi niyang binigay niya ang puso niya sa iyo para maging kabayaran sa sakit na naranasan mo mula sa babaeng pinakamamahal niya. Sinulkulan ko ng mga hikbi ang mga salitang binitawan niya. Kusang pumasok sa puso at isipan ko ang sinabi niya. I didn't know. Hindi ko alam na gaon kanya kamahal si Chris at kahit ako, handa niyang iligtas. Gusto niyang mapatawad ko si Joy. Ang sabi niya ay huwag ko na siyang hanapin dahil ang hiling niya ay hanapin ka kay Chase. Ano? Gusto niyang hanapin ko kayo, ang pamilya niya, at sabihing namuhay siya sa maikling panahon. Sinubukan ko kahit pangalan at apelyido niya lang ang gamit ko. Umugod siya ng malalim na hininga. Nahihirapan ako at ngayon ko lang nalaman dahil tanging yun lang ang alam niya, ang pangalan niya. Sobrang mahal ko ang kuya mo, Chase. Kaya ginawa ko lahat para mahanap kayong pamilya niya. At ikaw lang palang magiging daan para magawa ko yun, Danica. Hinarap nito si Joy. Ngayon sa tingin mo, sino ang dahilan? Tanong nito sa kapatid. Mapangutsang tiningnan nito si Joy. Huwag kang magsalita na parang naging mabuti kang ina. Kaya nga kinuha ko sa iyo ang bata at dinala dito, di ba? Tulala si Chase sa gilid ko. Nakita ko ang luhang kumawala sa mga mata niya na mas ikinadurog ko. Bakit sa kabila ng narinig ko ay sinisisi ko pa din ang sarili ko? No, she's still the reason. Siya ang dahilan at hindi ako. Inagaw at kinuha niya lahat sa akin at ngayon si Clark. Umiiyak siya, tuluyang napahagulgol. Nagtataka ako nang biglang kinuha ni Chase sa bulsa niya ang cellphone ko na dala niya pala.
Mas lalo akong nagtaka nang pumunta ito sa messages at tinawagan ang number ng taong nag-text doon. Hindi kalaunan ay namayani sa paligid namin ang tunog ng isang cellphone dahil sa tawag. I knew it, mariing sabi ni Chase. Awang ang bibig kong humarap kay Joy na nagmamadaling patayin ang cellphone niya. Siya yun! Siya yung taong yun! Siya ang taong nagpadala ng mensahe at humihingi ng hustisya sa akin. Mas napatunayan yun dahil sa sunod niyang sinigaw. Kailangan pa din ng hustisya ng ama ng anak ko. Akala ko wala na siyang gagawin pagkatapos noon nang nagulat na lang ako nang bigla nitong tinawid ang pwesto naming dalawa at malakas akong itinulak. Hindi namin inaasahan yun ni Chase. Huli na nang narinig ko siyang nagmurat, agad akong dinaluhan. Walang hiya ka talaga, ate. Hinablot ni Allison si Joy na dadagan pa sana sa harapan ko. Napadaing ako dahil sa pagtama ng likod ko sa hamba ng hagdanan. Chase! Dumadaing na tawag ko kay Chase na nakaluhod sa harapan ko. Hindi siya nakatingin sa akin dahil nakatingin siya sa paanan ko. Nahihilo ako, nalalabo ang paningin ko at pakiramdam ko kahit anumang segundo ay mawawalan ako ng malay. Tumahimik ang paligid at wala akong naririnig kundi ang pagdaing ko. Tulala si Chase kaya sa nanghihinang boses ay muli ko siyang tinawag. Chase! Danica! Binundulangan ng kaba sa paraan ng pagsasalita ni Chase, nanginginig at mahina. Napadaing muli ako dahil sa sakit ng pagkatama ko sa hagdanan, kundi sa sakit na bumabalatay sa tiyan ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nangyari at bago ko pa man ibaba ang tingin ko ay narinig ko na ang sigaw ni Tita Alma. Diyos ko, dinudugo ka, hiha!